Okay, start tayo ngayon sa Philippians chapter 2 verses 3 and 4. Philippians chapter 2 verse 3 and 4. Babasahin ko sa inyo yung sabi dito. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Ayan, do nothing out of selfish ambition. Importante yan. Ayan niya kasi sarili lang natin iniisip. But in humility, consider others better than yourselves. Kailan nyo naisip yan? O kailan nyo na-apply yan na hindi mo iniisip na mas magaling ka kasi sa iyong kapwa. Ang nasa isip mo ay mas magaling siya kaysa sa'yo. So, it takes humility para magawa yan. Na ituring mong mas magaling yung kaharap mo kaysa sa'yo. Kaya natuwa ako sa isang commentator sa isang radio station. Sabi niya, huwag kang magalit kung merong mas magaling. Sabi niya, huwag kang magalit kung merong mas magaling. Galingan mo na lang. Natawa ako nung sinabi niya nun. Dahil may mga ganon na hindi ayaw pasapawan, may mga ganon. At kapag merong mas magaling kasi sa kanila, babanatan nila, i-criticize nila, ganon. Na ipapakita nilang affected sila dahil alam nilang mas magaling yung huwag ka daw magalit pag may mas magaling kasi sa'yo. Galingan mo na lang. Ibig sabihin, mag-perform ka na lang ayon sa naabot na ng maturity ng pagkaka-develop ng skills mo or talents mo. Sabi niya dito, each of you should look not only to your interest, but also to the interest of others. Nakakalungkot na maraming taong ganito na hindi man lang nila mai-consider yung interest ng iba. Hindi man lang nila mai-consider yung feelings ng iba. No? Pero gusto nila, naiintindihan sila lagi. Gusto nila, inuunawa mo sila lagi. Gusto nila, i-consider mo sila lagi. Marami talagang ganon. At naniniwala ko sa inyong family, sa inyong church, ay marami kayong na-obserbahan na ganito. Na hindi man lang nila ma-consider yung feelings or interest ng ibang tao, pero sila mismo ayaw nilang mangyari yon sa kanila. Mapapansin mo sa kanila na gusto nila lagi sila yung napaprioritize. Sa totoo lang, problema yan sa church pag meron kayong ganong members, lalo na kung meron kayong ganon sa staff. Hirap i-handle. No? Naranasan natin yan sa Rema. No? May mga ganon na sarili lang yung iniintindi. Ang staff kasi dapat siya yung magpapakita ng example na considerate siya. Iniintindi niya kung pag sabi kong staff, hindi yung staff lang dyan kundi staff sa lahat ng organization. Hindi yung porket staff siya ay magagawa na niya ang kanyang gustong gawin, masasabi na niya yung kanyang gustong sabihin. Hindi ganon. Kasi pag staff ka,
mas malaki yung responsibility. Dahil tumitingin sa'yo yung mga tao eh. So, dapat, alam mong unawain, alam mong intindihin yung kapakanan ng iba. So, minsan may nagsabi sa akin sabi niya sa akin, Pastor, parang pinapaabuso mo na ata ang iyong sarili sa iba kasi pansin ko ang hirap mo magsabi ng hindi. Halos oo lahat ng sagot mo kahit na alam mong mahirapan kang gawin. Nung sinabi niya sa akin yun ay oo nga no, sabi ko. Dahil sa aking pag consider lagi sa kapakanan ng iba, minsan ay naaabuso na rin ng mga ibang tao. So, na-realize ko yon na ayun nga no, sabi ko. Kaya simula nung sinabi niya sa akin yon, nakinig ako sa advice niya. Pinapairal ko na ngayon yung aking discernment na dinidiscern ko kung yung taong humihingi ng pabor halimbawa o yung taong may request, dinidiscern ko na lang kung una sa lahat ang ginagawa ko, nasa jurisdiction ko pa ba ito? Yan ang unang iniisip ko kasi baka naman ang dapat niyang lapitan yung kanyang pastor pero sa akin lumalapit. So wala na akong jurisdiction doon. Wala na ako doon. Dapat yung pastor niya. Kaya simula nung nalaman ko yon ay nagbawas ako ng yung kung sino yung dapat kong kina-counselan or encourage. Tapos nag-meditate ako. Oo nga no, halos mas marami akong kina-counselan tuloy na members ng iba. Mas marami ako tuloy na nauubos na oras doon sa mga hindi naman members sa church namin. Yung mga ibang church members nga namin nahihiyang mag-reach out sa leadership. Sabi ko, inuubos ng oras ko yung mga tao na ito, believers and unbelievers. Pero sa totoo lang, ay sarili nila ang problema nila. So, simula sa time na yon ay hindi ko na nare-replyan yung mga nag-chat or nagte-text sa akin na hindi naman sila talaga kasama sa ministry ng Overcomer. Minsan, nagre-reply ako, sabi ko, lumapit kayo sa pastor ninyo. Lumapit kayo sa mga church leaders ninyo. Yan, kasi, kaya mayroong church leadership kasi isa sa mga purpose niyan para sila yung malapitan ninyo sa mga ganyang panahon ng buhay ninyo. Yan, so, at yan din ang kahalaga ng pagkakaroon ng local church. Kasi, yung mga iba, iniintindi ko na lang kasi lumipat sila ng church, lumipat sila ng inaatinan. Pero pagdating ng dedication ng anak nila, sa akin lalapit. Kasi alam nila, hindi sila ipaprioritize doon sa church na inatinan nila. So bakit doon sila lumipat kung hindi naman pala sila mai-prioritize when it comes to dedication? Importante yon. Blessing ng sasakyan nila, blessing ng bahay nila, pag ganang mga sitwasyon, sa akin lumalapit. Samantalang doon na sila nag-a-attend, doon na sila nagbibigay ng tithes and offerings nila. Tapos ako pa yung pupunta. Nung dati,
ay iniintindi ko pa rin yung mga ganitong bagay. Pero dumating ako sa punto na may nag-advise sa akin na gano'n, ay hindi ko na binibigyan pa ng para matuto din yung mga believers na ito na dapat sila maging committed sa local church kasi sa panahon ng pangailangan tulad ng ganito at tulad ng dedication ng blessing ng bahay, ng sakyan or kasalan, mga ganito, or pag-pray over pag may mga sakit sila, pastor din nila dapat ang tatawagan nila o mga church leaders. Kaya dapat maging committed tayo sa ating home church kasi sa church din natin makukuha yung kasagutan doon sa mga pangangailangan natin. Okay, so sa mga ganito ay may excuse para isipin mo yung kapakanan ng iba. Kaya kung walang church ang mga ito o kaya galing sa ibang church na malayo, pag malayo sila, napunta sila sa lugar ninyo, tapos hingi sila ng ganon na ministry, dedication or blessing or kasal. Pwede. Pero dapat yung believer din ay mag-commit na sa home church na kung saan siya nakakakuha ng pabor. Para hindi naman nakakaya. Kasi dapat kasi matuto rin yung mga Kristiyanong mahiya din. No? Yung mahiya din sa sarili na alam niyang nakakakuha siya ng pabor sa church na inaatinan niya. Tapos, ang dali-dali niyang ipagpalit yung church na yun na kung saan nakakuha siya ng pabor. Yung mga pagkasal, yung mga pagbinyag, yung mga pag-pray over sa'yo, pag may sakit ka, pag may mga problema ka, hindi basta-basta yun na ministry. Ayan, so, maraming pastor hindi tatanggi, pero dapat dumating din sa Kristiyano yung hiya na hindi dapat ganon. Huwag dapat maging abuso sa mga church leaders. Okay, pero pagdating doon sa mga churchmates mo, dapat iniisip mo yung kapakanan nila kaysa sa sarili mo. Kasi alam po ninyo, once na nag-focus ka na sa sarili mo, then nandun ka na sa highway of distraction. Ang pinakamabilis na panira sa sarili ay pag nag-focus ka na sa sarili mo. No? Ganun din sa pamilya kaya, ganun. Pag nag-focus ka sa pamilya mo, yung pamilya mo lang, yan ang paraan para masira ang pamilya. May mga aspeto na dapat priority yung pamilya. Pero pag laging ganon, sa lahat ng area, pamilya mo lagi yung priority. Yan ang pinaka-the best na paraan para masira ang pamilya. Naobserbahan ko na yan sa maraming Kristiyano na pinaka-priority nila yung kanilang pamilya kasi ang prinsipyo nila, as for me and my house, we will serve the Lord. So, na-overemphasize nila yon. Nakafocus lang sila doon sa pamilya nila. Pero, pansin ko, hindi na nila alam ang kanilang gagawin, paano ayusin lahat yung mga problemang nakikreate. Okay, so, ang pinakamabilis na panira sa sarili o sa pamilya ay yung pag-focus mo lang sa sarili mo o pag-focus mo lang sa pamilya mo. Napansin ko na yan, hindi lang isa, ang dami. Yung inaakalang family, dapat priority, family. Ang dami nang nagsabi ng ganyan, nagpo-post pa sa Facebook. Ngayon, hindi na nagpo-post kasi nakita na yung resulta ng kanilang pag-focus lang sa pamilya. Yun ang sumisira sa kanilang pamilya. So, ang family, dapat
ay may mga times na ang family mag-collect ng contribution para itulong sa ibang pamilya. Dapat gawin yun ng isang pamilya kung yung isang pamilya gusto niya na siya ay manatiling malakas. Yan. So, dapat as a family, meron kayong nagagawang ministry sa ibang family. Yan. So, ngayon, balik tayo sa discipleship. Doon sa mga talagang tinanggap mo na i-disciple mo, tinanggap mo ng pananagutan mo sila sa Lord, then, kailangan yung interest nila ay naikukonsidera mo. Kailangan na ikukonsidera mo yung kapakanan nila. And so, hindi lang finances, hindi lang financial matter ang pwede mong i-consider dito. Kundi, anuman ang napapanahon na pangangailangan nila, na alam mong mayroon kang kapasidad na tugunan. Napakalaking bagay yan sa inspirasyon na makukuha nila sa paglago nila sa kanilang pananampalataya sa Lord. Okay? So, tinanggap mo na rin lang na pananagutan mo sila sa Lord. Then, kailangan maging available ka lagi. Kasi kapag ginawa mong available ang sarili mo na tumugon sa pangangailangan ng ibang tao, God will enable you. Tandaan niyan, God will enable you to meet those needs. Kaya walang enablement na dumarating kasi yung willingness to meet their needs ay wala pa talaga. Once na nandun na yung willingness to help others, anuman yung kanilang pangailangan, God will enable you. O ipaprangka ko kayo, once na naging willing ka to meet the needs of others financially, God will enable you financially. Ano man yung tatanggapin mo with willingness to help others, God will enable you. And hindi lang financial, kundi lahat. Kung mayroon silang sakit, you will be used by God para magkaroon sila ng kagalingan. Emotional problem. Ano man, lahat ng area ng kanilang problema. Once na sinabi mo sa Lord, tinanggap ko na ito, Lord, na pananagutan ko sila sa inyo, pananagutan ko ang kanilang paglago, and gamitin po ninyo ako, Lord, I'm willing to meet their needs. And makikita mo kung gaano kikilos at kung paano kikilos ang Lord sa buhay mo. Ini-empower ka na niya pala para lahat ng kanilang mga needs ay matugunan. At minsan, pati finances ay pinoprovide sa'yo ng Lord. Nagtataka ka minsan, bakit hindi mo naman hiningi yung amount na ito. Pero biglang dumating sa'yo. Alam niyo, pag dumating yung mga ganung pagkakataon, binigyan ka na ng allowance mo, ibinigyan na yung sahod mo, and then may extra income. Alam niyo, kaya dumarating yung time na ganon, kasi yun ang pagsubok. Yan ang pagsubok na galing sa Diyos. Yan. Gagamitin mo ba yung pera na yon para magawa ang kanyang pinapagawa sa iyo, which is go and make disciples. Yung pera na ipinagkalab niya sa iyo, ano ang unang nasa isip mo kapag nakatanggap ka ng extra income? Sarili mo kaagad? Bibili ka ng ganito, bibili ka ng ganyan? O sino ang pwede mong i-bless na dinidisciple mo? Kapag may blessing at may favor na naranasan ka, kasama ba yung mga dinidisciple mo? Kasama ba yung nag-disciple sa'yo? Yan na importante yan. Pag mayroong blessing and favor na dumarating sa'yo,
Kasama ba yung mga dinidisciple mo? Kasama ba yung nag-disciple sa'yo? Yan. So, kailangan nating isipin yon. Kasi parte yun ng discipleship. Why do you think transparency about personal issues is important to share with your discipler or accountability partner? Although this is one of the most difficult things we are called to do in spiritual accountability, we must understand the effect if we do not do it. The consequences are greater when we refuse to expose our hidden secret sins. Sabi dito sa Galatians 6:1 and 2. Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Ewan ko bakit hindi maganap yung tunay na paglago sa isang Kristiyano na hindi niya ino-open sa iba yung kanyang struggle sa buhay. Hindi ko sinasabing lahat ay ibunyag nyo, lalo na pag nasa pulpito ka, sabihin yung mga bagay na hindi mo man lang naisip na ito ay nakaka-offend sa iba. Pero ako'y naniniwala na sa bawat isa sa atin, mayroong inilapit si Lord sa atin na mapagkakatiwalaan, na pwede nating i-open sa Kanya yung side ng ating private life. Na kapag ginawa natin ito ay malaking spiritual force ang marirelease para ma-overcome natin ito at para magkaroon ng spiritual growth sa atin. Medyo masilan ito. Huwag niyong sabihin yung private matter ng buhay ninyo sa isang taong hindi mo pa mapagkakatiwalaan. So, make sure yung discipler mo ay mapagkakatiwalaan. Kasi baka mamaya akala mo ang magiging epekto nito ay paglago sa buhay mo, pero mas madadown ka pala. So, kilalanin mo yung discipler mo kung mapagkakatiwalaan siya. Ayan, kaya ko sinabi yan kasi magiging discipler na kayo na dapat makita ng mga dinidisciple mo na mapagkakatiwalaan ka. Habang sinasabi ko to, nag-flash kaagad sa isip ko ang isang kapatiran natin na private life niya ay nakwento niya sa akin. Pero syempre, hindi ko sasabihin yun kahit sino. Wala pa akong napagsasabihan. Naalala ko siya na yung bagay na yun ay dapat hindi na niya sinabi sa akin. Pero bakit niya sinabi sa akin? So yun ay napapaisip ako. Talagang siguro na i-display ko sa kanya na mapagkakatiwalaan ako. Kasi babae siya. Nagsabi siya ng private matters ng buhay niya sa akin. And so make sure na ang pagsasabihan ninyo ng mga bagay na masilan ay yung mapagkakatiwalaang discipler. At siguro kahit nangyari sa akin yun na babae siya tapos lalaki ako na nagsabi siya ng ganong bagay, hindi ko sinasabing yun ay sistema. Ang i-advise ko ay kung babae, sa babae. Kung lalaki ay sa lalaki. Yan. So, kasi, naalala ko tuloy, mayroong isang minister na babae
na pinipilit niya na ako at ang isang church leader namin ay mayroon daw affair. So, natawa ako at natawa din yung mga ibang nakakilala sa amin na alam nilang kasama ko naman sila lagi at walang chance para magkaroon ng masinsinang usapan sa isang tao na ito na kung saan niya ako nililink at pinipilit niya, sinabi daw ng Lord sa kanya na meron kaming relationship. Tapos, nung pagkasabi niya yon, sabi niya sa akin na napakaseryoso, i-confess mo sa akin, Pastor, sabi niya, and I am willing to help you. Sabi niya, I am willing to help you. Yan ay hindi pwedeng gawin yan sa opposite sex. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kung yung opposite sex ay nag-confess sa'yo dahil alam niya mapagkakatiwalaan kanya, okay, may consideration tayong doon. Maaring wala siyang malapitan na babae na alam niya mapagkakatiwalaan at alam niyang ikaw kahit lalaki mapagkakatiwalaan. Pwede may consideration. Pero syempre, marami kang isa sa alang-alang doon. Hindi kayo pwedeng mag-meet. Kasi yung sinasabi ko na nag-confess sa akin na hindi naman personal na nakausap ko. Hindi face-to-face. So, online siya. Okay lang yon, online. Walang possibility na mangyayari yung inisip natin. Pero kung face-to-face, babae sa lalaki, ay wag yon. Kaya kung meron yon na nagdi-demand ng face-to-face, it's either sasabihin ko sa kanya magdala siya ng kasama yung babae, or sasabihin ko sa kanya ako magdadala ng lalaki or ng babae na mapagkakatiwalaan para tatlo tayo. O at least may hadlang kumbaga na pwedeng humadlang kung papasok yung temptation. So, yung minister na ito, pinrapisi yun na mayroon daw akong affair sa isang babae, and then pagkatapos niyang iprophecy, pinipilit niya akong i-confess sa kanya at willing daw siyang tumulong sa akin. Sabi ko sa kanya, kung totoo yan sinasabi mo at kailangan ko ng counseling, hindi ako magpapa-counsel sa'yo kasi meron akong tinuturing na spiritual leader. And then ang reaction niya, galit. Galit na galit siya, as in galit. Yun lang sa reaction niya, nagalit siya ng ganon. Hindi ko na makitang siya ay minister. Hindi nga asal believer yung kanyang ginawa. Kalahin mo ayaw kong mag-confess sa kanya, wala namang katotohanan. Kahit natotoo pa, hindi ko sa kanya i-confess. Magpapasalamat na lang ako sa kanya na nireveal ng Lord sa kanya yon. Magpapasalamat ako sa kanya, pero hindi ako sa kanya hihingi ng counsel kasi hindi siya yung spiritual leader ko. Wala ako sa jurisdiction niya. Pero pinipilit at nung ayaw ko, galit. And then nalaman ko na lang na sa time na yon hindi okay yung kanyang relationship sa asawa niya. So, careful tayo sa mga ganon. And then naalala ko rin yung isang dinidisciple ko na mayroong gustong yung dinidisciple ko na ito, sa tuwing pupuntahan ko siya o kakausapin ko or ipapasyal, nagdadala ako ng kasama. Ngayon may sumingit. Yung time na kasi sa dami na ng disciples ko, nagkaroon ng paghinto yung aking pag-disciple sa kanya. So may sumingit ngayon na isang pastor na binata at
magaling maggitara. So, ang lagi niyang sinasabi doon sa dinidisciple ko, pupuntahan niya para turuan maggitara. Yung pastor na ito, na marunong maggitara, alam niya na yung babae na ito, mag-isa lang siya sa bahay. Laging kinukulit, magdadala ko ng gitara, tuturuan kita. Hindi na makatiis hanggang sa nagsumbong na sa akin. Sabi niya, ang layo ng style niya sa inyo, sabi niya. Kasi kayo, pag pupunta kayo dito, may kasama kayo. Or kung yayayain ninyo ako, may kasama. It's either isa o marami. Grupo. Ganun ang style ko, marami para safe. Kasi minsan, baka maisip pa nilang chaperon yung isa, di ba? So, ito safe na safe. Grupo yung dinadala ko. So, magkakasama kami. Pag ganyan, pag mayroong isa na medyo weak pa, naiiwan yung kanyang growth. So, yayayain kong grupo. Yan, para safe. Pero siya, sabi niya, ipipilit niya. Sinabi ko na lang na mag-isa ako dito sa bahay. Mas lalong nagpursige na pumunta sa, naturuan niya ako mag-gitara. Sabi niya, sa isip ko, sa'yo na yung gitara mo at sa'yo na yung talento mag-gitara. Pero hindi niya masabi-sabi kasi nga alam niya pastor. That's unethical. Nakakaya. Kahit na hindi pa iparating doon sa pastor na yan, syempre, nakakahiya yon. Mananatili sa isip ng babae yung kanyang unethical move na yon. Paano pag nag-preach siya sa isang lugar tapos present yung babae? Di may resistance doon sa kanyang preaching. Dahil sa unethical move na yon. So dito tayo maging maingat sa when it comes to yung dito sa Galatians 6:1 and 2. If someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. Yung word na restore, yan mismo yung ginamit ng sinabi ko sa inyong nag-prophecy sa akin. I am here to restore you, sabi niya. I am more willing, sabi niya. I am more willing to restore you. Tapos malaman ko, hindi pala maayos ang kanyang relationship sa asawa niya. Tapos nag-o-offer siya ng comfort sa isang hindi naman niya sigurado kung totoo yung prophecy niya o hindi. Or hindi ibig sabihin yung wala siyang assurance kung may accuracy yung kanyang prophecy. Tayo sa pag mga ganon na mayroong halong revelation yung prophecy, maging maingat tayo kahit confirm na ito ay totoo. Maging maingat pa rin tayo sa pag-deliver. Iwasan natin yung mga unethical move. Pero pag siyempre sa text, tawag, pwede. Papayagan natin yon na kahit opposite sex, okay lang. Wag lang na nagbalak kang magkita kayo, nagplano kang magkita kayo, at kayong dalawa lang. Yun ang iiwasan ninyo sa discipleship making. Kasi mauuwi sa hindi maganda yung discipleship pagka ganon. Ang dami ng dami ng kaso na nauwi sa hindi tama. Ang dapat mangyayari diyan na kapag opposite sex yung dinidisciple mo, ang lagi nasa isip mo is Proverbs 27:17. Yung Proverbs 27:17, sabi niya, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. Yan dapat ang ma-establish. Kung meron kang dinidisciple or close friend na opposite sex. Yan. Kaya nga si Ma'am Melanie, gustong-gusto kong ka-chat lagi or kausap kasi pagkakausap mo siya, alam mo na sharpen mo siya, pero yung siya nakaka-sharpen din siya sa akin. Maaring hindi aware si Ma'am Melanie doon kasi siyempre tinuturing niyang pastor niya ako. So, ganun talaga pagka tinuturing mong pastor mo yung isang tao or leader, spiritual leader mo isang tao, hindi ka aware minsan na ikaw pala nakaka-bless na sa kanya. Yan. Kasi para sa'yo, siyempre nandun yung respect. Parang mas
mas ang hinabol mo yung mas sharpen ka niya. Yan. Pero si Ma'am Melanie, hindi kami nag-uusap yan ng face-to-face at na kaming dalawa lang. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, iwasan din nyo yun. Pero pag kachat ko si Ma'am Melanie, ay talagang tawa ka ng tawa. Tawa na ako ng tawa mag-isa pag kachat ko siya kasi alam niya yung takbo ng usapin. Yan ang gustong gusto ko kay Ma'am Melanie. Hindi kagaya sa iba, wala akong babanggitin. hindi kagaya sa iba na ikaw mismo hindi mo alam kung saan patungo yung usapin. Or siya mismo, nililinaw mo na nga ganito yung direction ng usapin, hindi niya magets. Sabog yung usapan. So, dapat ayusin natin yan sa ating pagdidisciple. Dapat may direction, may linaw yung usapan, yung usapin. Hindi yung sabog para pagkatapos yung mag-usap ay ikaw mismo, kahit na ikaw ang nagsasharpen sa kanya, ikaw mismo na kinabang, na sharpen ka din. At least kahit pa na-encourage ka din. And so, iwasan ninyo ang face-to-face discipleship kapag opposite sex. Lalo na, kasi ako inaalam ko yung background at kahit hindi ko alamin yung background, yung style ng, kasi hindi pare-parehas ang style. Alam mo sa akin, dahil mas marami akong na-disciple na babae, hindi talaga pare-parehas ang style ng mga babae. May mga babae na akala mo malandi, pero hindi naman talaga malandi. Style niya yun. Meron namang babae na tahimik, pero tago ang landi. Lalaki, ganun din. Simple but rock. So, at least sa aking background sa pag-research about psychology ay at least natututo ako sa mga ganun para alam ko kung saan ko ilugar yung sarili ko. So, pag-ayon sa aking pagsasayko doon sa style ng babae ay delikado ako pagka kaming dalawa lang ay aware ako doon. Ginagawan ko na kaagad ng way out kung sakali na gumawa ng mga style na alam mong hindi magandang tignan kung titignan ng ibang tao. So, natuto ko ng marami sa pagdi-disciple ng iba't ibang klase ng tao, lalaki man o babae, lalo na sa mga babae dahil mas madali kong makuha yung loob ng babae. Mas madali kong mapaniwala yung babae kaysa sa lalaki. Sa lalaki, alam ko yung style ng lalaki na madali kong makuha yung loob, madali kong mag-disciple. Alam ko kung ang style ng lalaki ito, halimbawa yung mga ibang lalaki na mga kagrupo na namin sa church, pag nagdala yan ng bago, alam ko kaagad kung madi-disciple ko siya o hindi. So kung hindi ko siya madi-disciple, hindi ko na pinoproblema yan. Maaring yung mga iba sa amin ay makakapag-reach out sa kanya. Pero may mga, basta kung napunta yan sa church namin or na-invite sa group, na-invite sa mga event namin, kung alam kong madi-disciple ko yan, tututukan ko yan. Kung alam kong kaya kong influensyan. Pero sa mga hindi ko talaga, kasi iba yung style. Alam ko yung style nila. Pinapaubaya ko na lang yan sa iba. At kung sakali man na yun ay hindi na na-disciple, sa sitwasyon na marami ng mga disciples, kung sakali man hindi ko ma-disciple yun, at walang maka-disciple sa amin, hindi na namin problema yan. Hindi talaga siya yung pero kung sinabi ng Lord na tutukan, siyempre gagawin natin yan. Pero sa ngayon talaga kasi yung kung saan ako naging effective, doon ako nagpo-focus para
para mas marami yung result at mas maganda yung result. So, kung isa-isahin ko, no, pag pupunta ako dun sa listahan ng mga sa mga dinisciple ko, isa-isahin ko sa dito sa ano na ito, sa group na ito na kung saan ako nagpi-preach. 52 ata yung members dito. So sa 50 na nandito sa group na ito, nakahalo yung mga nasa ibang church. Pero yung 50, kahit nakahalo siya, dahil nandito na siya, may mga style na siya na alam ko. At sa 50 na nandito, mas maraming babae. Pag isa-isahin ko ang pangalan niyan, alam ko ang style ng bawat isa sa kanila. Kasi bago ako nagda-dive sa discipleship, ni-stalk ko muna ang isang tao. Pag sinabi ko ini-stalk, hindi yung tinitingnan sa social media yung account niya. No? Kundi inaalam ko talaga yung kanyang style. Kaya sa una pa yan, sa una, hindi pa ako masyadong nagsasabi nagpapakita ng mga spiritual na bagay. Nakikihalubilo, nakikiusap, nakikitawanan, nakikikainan, mga ganon. Pero, ni-stalk ko siya. Sa mga sinasabi niya, sa style niya, sa pananamit niya, yung mga gusto niya, inaalam ko na yun. Pag kumuha ng pagkain, ano yung kanyang inuuna, tapos, ano ang kanyang nagustuhan sa lahat ng mga kinain. Kasi may purpose yun. Pag siya yayayain na namin na lumabas, isa sa mga pwede mong sabihin sa kanya, halimbawa gustong-gusto niya ng salad, no? Nagustuhan niya yung salad. Then, ang pasok ng invitation niyan, pwede mong sabihin sa kanya na, sis, parang ang sarap ng salad ngayon. Plano namin ng mga grupo na lumabas, naisipan ka namin gayain. Dalawang kaagad yung punto doon na mahirap niyang tanggihan. Siyempre, salad. Gusto niya yung salad. O kung ano man yung pagkain na gustuhan niya. Pangalawa, siya yung naisip na isama. Ibang klaseng dating yon sa kanya. Naisip nila ako. Ang dami nilang pwedeng yayain, ako yung naisip nila. So, ibig sabihin, interesado sila sa amin. Yung pagpapakita ng interest. Yeah, so, ini-stalk ko yung mga gusto kong o yung mga alam kong pwede kong ma-impluwensyahan. Lahat ng na-stalk ko sa kanila, nagagamit yan in the future para ma-disciple sila. Yan. At syempre, sa pagdi-disciple ng mga ganon, pag sila ay halimbawa meron sa'yo yung isang katangian, gano'n, or basta meron sa'yo yung kanilang mapapansin na yun talagang kanilang gusto sa isang lalaki or sa isang babae. Then, kailangan ma-discern mo yon. No, kasi para alam mo silang iiwas sa kanilang pagkahulog sa'yo. Yan, kasi kung madalas na nila itong napapansin sa'yo, no? Kung madalas na nila itong napapansin sa'yo, yan, kailangan mo i-consider yan. Bakit? Bakit niya laging napapansin ito sa akin?
Yan, kasi may mga, hindi ko nilalahat, pero may mga lalaki o babae na ang style nila ay kung ano yung type nila sa isang lalaki o sa isang babae, lagi nilang napapansin ito. Lagi nilang, basta lagi nilang napapansin. So, yun ay, hindi, sabi ko hindi ko nilalahat, pero meron talagang mga ganon na kung meron silang type sa'yo, lagi nilang napapansin. Halimbawa, gusto mo sila ng boses mo. Yan, ang ganda talaga ng boses ni brother. Ang ganda-ganda ng boses ni sister. Gusto ko makinig kay brother kung nagsasalita siya. Yan, so and then, pag nasabi na minsan, okay. Pangalawa, okay. Pero kung tatlo, apat, tapos lagi na. So, dapat aware ka doon na possible na mahulog ang loob niya sa akin dahil lang sa pinapansin niya na yon. Or lagi yan sinasabi sa'yo, ganda ng mata ni sister, ganda ng mata ni brother. Minsan, dalawa, okay. Pero kung napapadalas na, tapos kwento niya sa ibang tao yung mata mo, puro mata mo yung kinikwento niya. So, dapat aware ka doon na possible na ang taong ito mahulog sa'yo dahil sa mata. Dahil sa mata mo. Yan, or ano man. Or siya ay nai-encourage siya sa yung personal testimony. Tapos lagi niya itong nababanggit. So, and then titinan mo yung kanyang mata, titinan mo yung kanyang kilos pagka napapalapit siya sa'yo. Then, dapat, ma-counter natin ang mga ito. Yan, kasi halata naman sa dinidisciple mo kung wala siyang interest sa'yo. Halata yon. Pero kung may interest sa kanyang tingin, sa kanyang style, sa kanyang sinasabi, ay, yung kailangan i-consider mo yon. Kung narinig mo lang minsan, okay lang. Halimbawa, narinig ko minsan sa isang babae, okay lang, kahit ayaw ako ni Paul Joshua, kahit ayaw ko ni Paul Elijah, di sa papa na lang nila. Minsan narinig ko nang minsan yon. Okay lang, minsan lang, narinig ko lang, pero hindi ko na narinig sa mga susunod. Biro lang yon. Kasi nagtawanan sila. Pero meron akong hindi naman gaanong, hindi ko na masyadong natutukan. Malapit lang siya talaga doon sa mga ibang natutukan ko na. Then, yung sasabihin niya na nakarap yung mga kasama, parang okay lang, no? Pero kung yung ikaw lang yung nakakarinig, iba na yon. Yan, yung magsasabi siya ng, yung mayroon siyang nasisiyan siya pag nakikita ka niya. Pag sa grupo-grupo, okay na yon. Pero pagka ikaw na lang, so dapat i-consider mo yon. Yan, para ma-counter mo yung mga ganito. So, yung pinag-aaralan natin is yung mga pwedeng maging barriers sa discipleship or pwedeng magbigay ng damage sa discipleship dahil ang dami. Kasi talagang gusto ng Satanas na pigilan yung discipleship. Kasi alam niya na kapag nag-engage sa discipleship yung church, lalago talaga yan. So, siguro sa church ninyo, may kanya-kanya kayong kwento na naging hindi magandang resulta pagdating sa discipleship. Na nagpaalam mag-Bible study, nagpaalam mag-prayer meeting, nagpaalam mayroong fellowship, then nauwi sa ligawan, nauwi sa relationship. Improper na gawain yon. Nag-date na lang sana kayo. Hindi yung dinaan nyo pa sa Bible study. Dinaan nyo pa sa prayer meeting. Ayun naman, no? Pwede naman kayo mag-date. Ba't nyo pa dadaan sa Bible study?
Papaalam pa kayo kay pastor, papaalam pa kayo sa magulang niyo. Ma, pa, punta ako ng prayer meeting. Kasi pag sinasabi yung Bible study prayer meeting, tuwang-tuwa yung magulang ninyo, madaling pumayag. Huwag naman ganun. Yan naman. Pwede naman kayong mag-schedule ng date ninyo. Doon na lang sa date, wag doon sa Bible study para hindi mabahiran yung yung gawain ng Lord. Kaya sa totoo lang, yung mga sinasabi natin prayer meeting, Bible study, fellowship sa bahay, sa katunayan, discipleship yon talaga ang nangyayari doon. Kasi sa discipleship, nandiyan ang prayer, nandiyan ang fellowship, nandiyan ang Bible study. So pag may mga ganun talaga, mabubuo yung church, may establish yung church, may tatanim yung church, at may establish yung church. Pag yun ang lifestyle sa church. Fellowship, Bible study, prayer meeting, yan ay under the discipleship yan. Pag tuloy-tuloy yan sa bahay, sa kung saan nagkikita na may fellowship, na mayroong Bible study, na mayroong prayer meeting, napaka-importante ang mga yan. Dahil kasama yan sa discipleship. Yan ang sekreto para hindi mamatay yung church. However, sa paggawa natin ito, papasok talaga ang Satanas kasi ayaw niya na lumago ang church at ayaw niya na lumago ang individual na believer. Kaya may asawa man o wala, babanatan niya yan sa emosyon. Kasi kahit may asawa ka na, pwede kang ma-inlove sa iba. Pwedeng mahulog yung damdamin mo. Kung hindi ka maingat, kung hindi mo alam i-counter yung pag-uumpisaan. Kasi ang sekreto dyan, doon pa lang sa umpisa, tapusin mo na. Kasi pag pinagbigyan mo pag pinagbigyan mo yan, akala mo kayang-kaya mo. Basahin yung Galatians chapter 6. Kung akala mo ikaw ay malakas, naku, mag-ingat ka, sabi niya. Baka ikaw din ang bumagsak. Huwag niyong i-underestimate yung pwedeng pag-umpisahan ng gulo. Huwag niyong i-underestimate yung maliit na apoy na wala sa lugar. Kasi yung maliit na apoy na yun na wala sa lugar ay pwedeng sunugin ang buong bahay. Yan. So kung nakita niyo meron ng spark, ay huwag niyo nang hayaan. Hindi ko naman sinabing tapusin ka agad, hindi ko sinabing i-dispose niyo ka agad, kundi gawan lang ng paraan para hindi na kumalat ang apoy. Baka kasi pinaglalaruan eh. Pinaglalaruan pa yung mga apoy. Nakikilandian pa kasi yung mga iba. Pag nakilandian ka, talagang kakalat yan. Lalaki yung apoy. Dahil meron tayong kasabihan na kapag naglaro ka sa apoy, kalaunan, masusunog ka, mapapasok ka. Yan ang napansin ko kasi sa mga uma-attend ng Bible study or fellowship. Nakita nila na may interest yung isa, nagpapansin ng interest yung isa, pinapatulan. Binibigyan ng pagkakataong na paglaruan. So, hindi ka relasyon ang hanap mo. Kalandian lang talaga hanap mo. Ganoon. Kaya ako nasasabi yan kasi walang pinipili yan kahit saang lugar, kahit saang church. Sa Victory sa CCF, nararanasan nila yon. Pero naka-counter nila. Although mga iba sadyang mahina kasi nga hindi sila nag-abide sa mga policies. Pag hindi ka nag-abide sa mga policies, talagang mauuwi sa hindi maganda yan. Ang purpose ng policies, rules, ang purpose ng rules hindi para sakalin yung tao, kundi ilayo siya sa maaring kapahamakan na mararanasan niya. Kaya may mga rules. Kapag hindi ka nakinig sa sinasabi ko, pinatulan mo at nakilandian ka doon sa mga umaattend ng Bible study, pag natapos yan, pagka nauwi sa hindi tama, o may nabuntis, ano magiging epekto niyan? Sa'yo, sa nabuntis mo, sa nakabuntis sa'yo.
Sa pamilya mo, sa pamilya niya, sa church mo. O anong maging epekto niyan? O magsisisi ka rin. Kaya sa una pa lang, para hindi ka namang hinayang sa bandang huli, sa una pa lang, pigilan mo na. I-counter mo na yon. Dahil may paraan naman lahat. Sa totoo lang, may paraan naman lahat para makawala. Ayaw lang talaga natin makawala. Gusto natin talaga yon. Gusto natin patulan. Kaya, ganun tuloy yung nangyayari. So, napakalaga ng discipleship, pero may mga dapat tayong iwasan na maging aware tayo. Okay? Asahan mo yan pag nagkaroon ng group, nagkaroon ng fellowship, hindi mawawala yan. Kahit saan basta nagkaroon ng grupo. Kaya nga mga iba, ano yung mga group nila? Couples, di ba? Kailangan magkasama yung couples. Pag wala yung asawa, hindi a-attend. Kasi pag umattend yung asawa, hindi kasamang asawa, tapos may umattend din na hindi kasama yung asawa, and then nagkataon na silang dalawa lang yung umattend. O tapos may mitong pala silang nakaraan. Nung binata pa pala sila yung nagkagustuhan. Di pwedeng masira yung kanilang relationship. Diba? Importante ang discipleship through small group. Pero asahan mo na through small group, ilagay mo sa isip mo na pwedeng pumasok ang Satanas. Kasi nasa isip natin kasi prayer meeting, fellowship, Bible study, masyado tayong nagtitiwala doon sa mga title ng gawain. Bible study, fellowship, prayer meeting. Na para bang walang mangyayaring ganon. Malaking pagkakamali yon. Although spiritual yung gawain, hindi tayo exempted sa temptation. Mas lalo nga para masira ng Satanas yung gawain. So maging aware tayo doon. Iwasan ninyo, gawain man o hindi, iwasan ninyo na ma-corner kayo sa opposite sex. Iwasan ninyo yan para hindi na magkaroon ng problema in the future. Mahirap makarecover. Nag-establish ka ng reputation mo sa isang pagkakamali, ang hirap makarecover. Kaya, para hindi na tayo problema, sa una pa lang, iwasan na natin. Iwasan na natin na magkaroon ng pagkakataong kayong dalawa lang. Kailangan may kung ang dinidisciple mo ay opposite sex, ay kailangan may kasama siya or ikaw magsama ng iba. So, iwasan niyo yan. Kahit na matagal na kayo magkakaibigan sa church, kahit na mapagkakatiwalaan na yan, iwasan niyo pa rin na mapunta kayo sa isang lugar na kayong dalawa lang. At kahit walang mangyari, yung tingin ng ibang tao na alam niya lang kayong dalawa lang doon, ay nakaka-apekto yun. Lalo kung nakakita yung masama yung pag-iisip. Okay? At saka huwag kayong masyadong last na sa mga kabataan kasi mostly kabataan sa inyong estudyante. Tandaan niyo ito. Huwag kayong masyadong clingy sa mga discipler ninyo o sa mga dinidisciple ninyo. Huwag kayong masyadong clingy dahil pwedeng pag-umpisahan yan. So ako talaga nakasanayan ko na hindi ako nagtatapik ng shoulder ng mga babae. Maliban lang kung sa mga matanda na. Kasi alam ko naman hindi napapatol syempre. So, sa mga matatanda na, so niyayakap ko yan. Sa mga senior citizen ng mga babae. So niyayakap ko mga yan. Pero hindi ko gagawin yon sa mga teenager o sa mga may asawa na
na nasa 30, 40, mga ganyan, hindi ko ginagawa yan sa kanila. Hindi ko sila inaakbayan, hindi ko niyayakap yung mga babae. Nakikita ko sa mga ibang pastor kasi, grabe silang yumakap sa mga members, sa mga young people, grabe yumakap. Hindi po tama yan. So, kung nasa ibang lugar sila siguro pwede, pero sa atin dito, kahit nasa ibang lugar, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Niyayakap-yakap mo yung mga kabataan. At sa mga kabataan, huwag mong payagan yon na niyayakap-yakap kayo ng mga spiritual leader ninyo. Huwag kayong pumayag na ganon. Kasi may mga mapagsamantala, akala mo faithful workers sa church pero nananamantala lang. So, iwasan niyo yung pagiging clingy para at least safe kayo. Ako, para sa akin, sa mga dinidisciple ko, mas mataas ang respeto ko doon sa mga hindi clingy kaysa doon sa mga clingy. Hawak dito, hawak doon, yakap dito, akbay dito, sandal dito, sandal doon. Hindi akong na-impress sa mga ganon. Pero sa mga dinidisciple ko na talagang umiiwas sa mga ganon, yun, mataas ang respeto ko sa kanila kumpara doon sa mga clingy. So, dito muna tayo magtatapos. You're blessed.